Tuluyan ang nakansel ang laban ni Keyshawn Davis versus Edwin De Los Santos dahil nag-overweight si Keyshawn Davis ng 4.3 pounds. Napagtanto ng kampo ni De Los Santos na hindi talaga sinubukan ni Keyshawn Davis na kunin ang tamang timbang. Ayaw ni De Los Santos na magaya sa laban ni Ryan Garcia versus Devin Haney. Kaya nagpasya si De Los Santos na hindi ituloy ang laban at pagmultay ng malaki si Keyshawn Davis. Malaki ang multa nitong mga tol dahil gumastos na ang promotion sa magiging laban na yan. Natanggalan ng WBO belt at magmulta pa ng malaki kaya walang napala si Keyshawn Davis dahil sa overweight. Sa iba pang balita, sparring partner ni Pacman na si Sam Contreras nagbigay ng detalye tungkol sa naging sparring niya kay Pacman. Mapapanood ang buong interview sa ES News. Sinabi ni Contreras mga tol mananalo si Pacman by knockout pagdating sa round 8 hanggang 10. Sobrang solid daw ang suntok ni Manny Pacquiao sa kanilang sparring. Hindi daw edad 46 ang nakalaban niya, kundi galawang 30 ang edad. Yung galaw daw ni Pacman, hindi mo masabing 46 na siya. Mas mabilis pa rin daw si Pacman kumpara sa mga batang boxer. Kahit sa takbuhan, mas mabilis at mas tumatagal pa rin daw si Pacman sa jogging. Dagdag pa ni Contreras, inaasahan daw niya sa sparring nila ay sobrang aggressive ni Pacman. Pero ang naging estilo, sobrang patient umano ni Pacquiao at nagaantay ng tamang tiyempo para kumounter. Isang matalinong boxer daw si Pacman at sobrang advanced ang boxing skills. Siyempre mga tol, 8 division champion na yan eh. Ayan mga tol, mukhang counter puncher ang magiging estilo ni Pacman kay Barrios. Baka hindi maging agresibo si Pacman sa laban na ito dahil na rin sa stamina na kailangan tumagal. Magaling din kumounter si Barrios, parang Marquez ang tirada. Kaya mas pabor sa counter puncher ang laging umatake ng kalaban para makasingit ng solid. Kaya siguro pwedeng counter puncher ang galawan ni Pacman dito. Susubukan niyang talunin si Barrios sa puntusan. Ngayong July 19, muling papatunayan ni Pacquiao na isang immortal sa mundo ng boxing. Sa iba pang balita, malakas daw ang kalaban ni Marcial ngayon na si Alexis Gaitan. May kartadang 17 wins, 6 KOs, may 10 talo. Kahit maraming talo ito, hindi pa rin sigurado ang panalo ni Yumer Marcial. Pero na-knockout na rin ito sa round 1. 4 na beses na rin siyang natalo by TKO. Kaya tingin ko malaki pa rin ang panalo ni Yumer Marcial. Sa iba pang balita, nakanda na rin para bukas si Weljan Mindoro. Nakuha ang tamang timbang sa 160 pounds middleweight. Kaya abangan natin ang laban niya bukas kontra Omar Munguia na isang Meksikano. 8 rounds ang laban sa middleweight division. Samantala, nagsalita na rin si Teofimo Lopez kung bakit ayaw niya kay Devin Haney. Narito ang buong sinabi ni Lopez mga tol. Kung si Devin Haney ang alaga ni Turki Al-Sheikh at gusto nilang dalhin ako doon sa Saudi Arabia, automatic na talo na agad ako doon. Ang tanging paraan lang para manalo ako kay Devin Haney ay ma-knockout ko siya. Dagdag pa ni Teofimo Lopez, hindi natupad ang mga kasunduan sa kontrata. Hindi ako pupunta roon sa Saudi Arabia na hindi ko alam ang mangyayari. Makikinabang lang sa laban na ito sila Devin Haney. Wala silang pakialam kung matalo nila ako. Ang kailangan lang nila ay pera. Maghanap lang sila ng paraan para idemanda ako. Ang estilo ni Haney ay maraton sa gitna ng boxing ring. Kaya hindi yan ang tunay na boxing ang estilo ni Devin Haney. Dapat si Rolly Romero na lang ang ipalaban kay Haney. Ayan mga tol, ayaw talaga ni Lopez ang estilo ni Devin Haney dahil hindi naman daw pang boxing. Kaya si Rolly Romero na lang daw ang kunin na itapat kay Devin Haney.